nakikita ko dito sa naging patuloy nating pag-aaral sa Torah, dito natin nakikita na yung pagtuturo ni Moses sa kanyang pangunguna ay hindi po talaga nagkabangga sa pagtuturo na itinuro ng Misaya sa panahon niya, maging sa mga apostoles, maging sa panahon po natin. Amen. So, kung atin pong intindihin ang nakasulat base sa pag-aanalisa, ay mauunawaan natin na yung espiritu o espiritual na pinatutungkulan ni Moses para mapalago o mapaganda yung buhay ng mga mamamayan o ng mga tao ay hindi po nagbabago ba? Hindi nagbabago hanggang sa panahon natin. Mangyari lang na hindi katanggap-tanggap o hindi matanggap-tanggap ang Torah base sa mga naumunawa nito kung ito'y ililiteral. Pero kung gaya po ng ginawang pag-aaral sa panguna ni Brother Alban ngayon, atin pong unawain ang kasulatan, yung Torah, dito po natin nakikita yung essence ng meaning ng Torah. Instruction, guide, and the way of life. Amen. Okay, magandang hapon po sa ating lahat at happy Sabbath. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Nasa aklat po tayo ng Leviticus chapter 5 po tayo ngayon, mga kapatid. So welcome po ang lahat sa ating pag-aaral na ginagawa. Kasama ko si Brother Ruiz Celeste, ito naman si Brother Alban Humawas. So bago natin simulan sa ating main chapter, mga kapatid, recap tayo ng konti kung ano yung napag-aralan natin sa chapter 4. Ano yung napag-usapan o ang inyong natutunan doon sa chapter 4? Okay, si Bridget? Hello! Ako lang. Si Bridget? Ako lang ba? Hiday, kung sa may atong gisgutan? Kung sa may atong naisgutan sa naging chapter 4? Hindi Moises. Ha? Ato bang dali? Ha? Kinsa man? Nahihiya si Bridget? Ha? Amen. So, ang buod po ng topic doon sa chapter 4, yun po ay mga handog para sa kasalanang hindi sinasadya. So, may nakadetalyado na pagpapaliwanag doon, no, na ating ginawa. So, at ang ano dito, doon sa chapter 4, mga kapatid, ay may mga ini-specific na tao. Tama? Yung Pangulong Pare, tapos yung Pangulong Pare ay nakagawa ng kasalanang hindi sinasadya, tapos nadama yung assembleya. No? So, whole assembly, buong kapulungan. So, yung pinuno at saka yung huli, yung karaniwang tao. No? Naidetalye natin ito kung anong klaseng pagkakasala o pagkakasala na hindi sinasadya. No? So, kung sino yung gustong yung nakarinig dito, tingnan nyo na lang sa aming YouTube channel. No? Nandoon po ang aming explanation na patungkol sa mga kasalanang hindi sinasadya. No? So, ano tayo? Proceed tayo sa ating main chapter. Dito sa chapter 5. So, basahin natin, bro, sa Leviticus chapter 5
verse 1 to 3. Kung kinakailangang tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman ngunit ayaw niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Kung ang sinuman ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. Amen. Amen. Sabi nito sa verse 1, isa-isahin natin ito mga kapatid. Kung ang isang tao ay magkasala dahil narinig niyang may panawagan sa publiko na tumistigo, pero hindi niya ipinaalam ang pagkakasala kahit na isa siyang saksi, o nakita niya iyon, o nalaman niya ang tungkol dito, mananagot siya sa kasalanan niya. So, ano kaya ang posibleng nangyari dito mga kapatid? Sa verse 1. Merong panawagan sa publiko na tumistigo. Pero hindi niya ipinaalam ang pagkakasala. Ibig sabihin, hindi niya ipinaalam yung pangyayari. So, kung atin itong bigyan ng senaryo, mga kapatid, malaking posibilidad na tumutukoy ito sa krimen na pangyayari. Tama ba? Agree? So, like for example, no? Meron isang tao o isang Israelita na pinatay. No? So, ngayon, nang nabalitaan ng pamilya na ang kanilang mahal sa buhay ay pinatay, nanawagan sila sa publiko na tumistigo. Bakit? Bakit sila nanawagan sa publiko na tumistigo? Para maibawan kung kinsay nagpatay. Okay? So, ang nanawagan dito sa publiko, posible yung pamilya. Agree? So, humingi ng tulong ang pamilya doon sa nakakita, doon sa witness. Kuha ninyo? Upang hingin ang kung sa may ilang Panginoon, Justice. ang hustisya. Okay? Sila ay nagbakasakali, nanawagan sila sa publiko na kung sino mang yung nakakita sa pagpatay ng kanilang mahal sa buhay, sana matulungan sila na maibigay yung hustisya para managot ang taong pumatay. Tama? So ang pamilya humingi ng tulong doon sa witness. Ngayon, nang marinig ito ng witness, ang balita, kasi ibabalita ito. So, nang marinig ito ng witness, ang balita sa pakiusap ng pamilya ng biktima, so ang ginawa ng witness, mas pinili niyang manahimik at hindi tumistigo. So, nang marinig ng witness na itong pamilya ay naghahanap ng witness, ngayon, ang kanyang naging desisyon, mas pinili niyang manahimik at hindi tumistigo. So, posible, o ang kanyang naging rason, siguro iniisip niya na, baka madamay ako. Sakto, dili? Kasi madamay ko niya, ako yung Mapiki. mapatay na siya. Sakto kay Bridget. Si Bridget, mga kapatid. Tinanong ko ba na kung bakit mas pinili ng taong witness na manahimik, ang sabi ni Bridget na siguro yung rason ng witness, baka madamay siya sa gulo at baka siya pa yung patayin. Amen. So sa paraang iyan, ang witness ay mananagot sa kasalanan niya. Okay? Ano ba ang kasalanan ng witness?
Wala niya gisulti ang kamaturan. Eh, hindi naman siya ang pumatay. Sabi dito, mananagot siya sa kasalanan niya, pero di man siya nagpatay. Ha? Gitago niya ang... So, Tagalogin natin. Sabi ni Sis Arlene, gitago niya ang kamaturan. Sakto ba, Sis? So, ibig sabihin, ipinagkait niya ang hustisya sa pamilya. At mas pinili niyang pumanig doon sa masama sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. No? Dahil yung pamilya, gusto talaga na, gusto kayo ba nga master ng hustisya ba? So, yung witness, siya lang yung pwedeng makatestigo pero hindi niya ito ginawa. So, yun ang kanyang nagawang kasalanan. No? Tanong, paano mapaparusahan ang witness sa kanyang kasalanan? Eh, kung siya lang yung nakakita sa pangyayari at walang ibang tao na nakakita, paano siya maparusahan? Nakagawa siya ng kasalanan. Masa? Guilt. So, bibit-bitin niya ang guilt at konsensya. Tama ba? No, kahit mang itago niya na siya lang yung nakakaalam at nakakita at hindi niya ito sabihin, bibit-bitin niya ang pakiramdam na guilt at conscience. Tama? So, ngayon, mayroong mga tao na magaling mag-manage sa kanilang sarili. O mayroong mga tao na madaling ma-overcome ba yung pakiramdam na konsensya. May mga tao ba na ganito? Meron, wala? Meron. Ganun pa man, mga kapatid, hindi lang po ang guilt at konsensya ang kanyang maaaring maranasan na parusa. Bakit? Dahil sa kanyang ginawang kasalanan, malaking posibilidad na yung sitwasyon ng biktima ng pamilya ay pwedeng maranasan niya. Pwede dili? Ha? Pwede. So, halimbawa na lang, no? Nung ang pamilya ay humingi ng tulong sa kanya. Ngayon, yung witness sa di inasahang pangyayari, yung isa sa kanyang pamilya ay ginanon din, pinatay. No? Pinatay. Tapos, merong nakapag-report na may nakakita. So, alam niya yung nakakita sa pumatay ng kanyang pamilya. Tapos, lumapit siya, sasabihin na, sana tumistigo ka sa pagpatay ng sa aking mahal sa buhay. Tapos sasabihin naman na doon sa kanang nakakita na, ay, basin madamay ko ana. Pwede? So, mas doble yung sakit yung kanyang mararamdaman. Lalo na kung alam niya kung sino yung nakakita sa pagpatay ng kanyang mahal sa buhay. Nakuha ko ninyo? So, bakit? Dahil in every action, there is a consequence. Tama? Sabi nga natin, no? Dahil ang Yahweh ay great provider, no? Ibibigay niya ang iyong hinihiling base sa iyong gawa. So, ang ginawa ng witness dahil ipinagkait niya ang hustisya at iyon ay gawa na hindi mabuti, so malaking posibilidad na ipro-provide iyon ng Yahweh base sa kanyang ginawa. Pwede yung mangyari, babaliktad yung sitwasyon. Papilon sa tayo? Papilon po siya. Unsa to kasakit niya? Papilon po siya. Unsa kasakit sa iyang gibuhat. No? Gipangayo niya ang maong panghitabo kay iya mang gibuhat. No? So, mao to ang resulta. So, mao na giingon diri sa verse 1. No? So, data's verse 2. O kapag ang isang tao ay nakahipo ng anumang marumi, bangkay man ito ng maruming mailap na hayop, maruming maamong hayop o maruming hayop na nagkukulumpon, siya ay marumi at nagkasala kahit hindi niya iyon alam.
unsa man literal kung makahingkap daw ka patay nga hayop, makasala daw ka. Kay daghan ang nagtuuan kung di ako nagkakamali, tama bro, na inunawa nila ito na kapag nakakahipo ka ng patay na hayop, literally, ay ikaw dahil nagkasala. Tama bro? So yun po ang kanilang pangunawa, mga kapatid. Agree mo, ani? Mahugawan ka. So, ano ang gagawin nila, bro? Pag nakahipo sila ng, example, nakahipo sila ng patay na hayop. Tapos, ramdam nila na sila pala ay nagkasala. Anong ginagawa nila? Maligo bago lumubog ang araw. Maligo bago lumubog. Yun ang kanilang naging practices o naging pangunawa patungkol dito. So, pagka nangyari na nalaman mo na nakahawa ka ng patay na hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Pero pag sinasadya mo, kasala ka. Kasala yun. Pero kahit di mo sinasadya, kasala ka. Hawakan mo, pero sa oras na nalaman mo, may patay pa ng hayop iyon, nagkasala ka pa rin. So, ang gagawin, para mapatawad yung kasalanan, ang existing interpretation ngayon sa mga Bisayanic tungkol po dito ay maliligo bago lumubog ang araw at naging malinis na at mapatawad na yung pagkakasala. Bali, parang ganito bro. Meron akong hayop na kanang gibuhi. Siyam nang gibuhi sa Tagalog. Inalagaan. Ngayon, nang pinuntahan ko yung mga hayop ko, nandun yung isa sa kambing. Nakita ko yung isa sa kambing na nakahiga. Hindi ko alam patay na. Nilapitan ko. Kasi sa lahat ng kambing na aking inalagaan, siya lang yung nakahiga. So, nang pinuntahan ko, hinipo ko. Hindi ko alam patay ha. Sinek ko lang. Bakit siya lang yung nakatulog. Tapos, naghinipo ko, ay, patay pala. Ay, pag naghinipo ko, hindi ko alam patay. So, hindi pa ako nagkasala. Bro, malalaman mo rin. Pero nang chinek ko ng bakit nakahiga lang siya. Ay, patay pala. Ay, nagkasala na ako. Parang ganun. Pero magandali pagkasala sa kanila. Parang ang dali lang makagawa ng kasalanan kasi biruin mo. Siguro bro, maraming matatakot na magbuhi o hayop kay ngunana. Dili malikayan. Ang interpretation kasi noon sa kanila, pagka may ganung kaganapan na may patay na hayop na nandun, ay ipapaligpit sa mga alipin. So, ang alipin mo kasala? What is that? Pwede mo totoo. Paano naman yung bro? Yung pagligpit mo ng lamisa tapos merong tiki, namatay, nahikapan mo. Kasala din ka? Kasala talaga. Kasala talaga? Pero di kay Bao, wala na. Mas maayo pa di kay Bao. ang sa kanila, kung malaman mo na nakahawa ka ng patay na hayop, ang pinaka-ultimate solution nila, sa oras na malaman mo, siguruhin mong maligo bago lumubog yung araw. Yun yung kanilang solusyon para mapatawad yung kanilang kasalanan. Okay? So, yun ang kanilang pangunawa. So, sa amin naman mga kapatid, ibabahagi namin yung aming naunawaan kung ano ba ang pinatutungkulan dito sa verse 2, Pag sinabing nakahipo, kung iyong ita-translate into, gagamitin mo si Google, i-translate mo into English, ito po ay touching. Okay? From Tagalog to English. Touching po yan. So, yung touching na word, pag lagyan mo ng meaning, i-search mo ano ang meaning, ano ang kahulugan nito, sabi doon,
arousing strong feelings of sympathy. Sympathy pala itong paghipo na tinatawag dito, na sinasabi dito. Kung saan ng sympathy? Pakikiramay sa Tagalog o pagdapig. No? So, sympathy pala ang ibig sabihin sa nakahipo dito. So, pag sinabing hayop sa ating mga napag-aralan, no, ito ay tumutukoy sa pag-uugali. Tama hindi? So, balik tayo sa senaryo, no? Para ating ma-relate, ating ibinigay. Focus tayo sa witness. Dahil ang usapin dito ay nakasentro sa witness. Tama? Tama hindi? So, nang marinig ng witness, ng panawagan ng pamilya ng biktima para makamit ang hustisya at sana matulungan sila ng witness, ang normal na takbo na darating sa isipan ng witness bilang ikaw ay witness, siyempre, magunahuna juga, dili. Kung ikaw ay witness, kung sama, dili, na ka magunahuna, siyempre magunahuna juga. So, posible, ang kanyang takbo ng kanyang isip, ay, kailangan kong pumunta roon upang tumistigo para matulungan ang pamilya sa hinihinging hustisya. Tama hindi? So, yun. So, ibig sabihin, lumitaw sa kanyang isipan ang katapangan. Yung katapangan na pag-uugali na, kailangan ko pumunta roon kasi kailangan kong matulungan yung pamilya ng biktima. So, ano yung katapangan? Tupa, no? Na para gawin ang kabutihan, na gawin ang mabuti, no? So, at yun ang nag-udyok sa kanya para tumistigo. Yung katapangan na pag-ugali, anak pagkanto. Nakuha ninyo? Ang hayop din eh. So, ngayon, ngunit nadaig ang pag-uugaling ito sa kanyang sariling comfort. Kung saan man ang sariling comfort? Ha? Kung saan man ang sariling comfort? Gaya ng mga rasong ito, ay baka masangkot ako sa gulo. At madamay pa ang pamilya ko. Sayang lang oras ko, wala man ako mapapala dyan. Sangit sa saya. Handok siya ba na, natakot siya na maabala kasi yung, siyempre pag titistigo ka, ano yung oras mo, magkaroon ng schedule for investigation. Amen. For hearing. So, yun yung iniisip na nakakita sa pipi na witness, bulag na witness, no? So, yun yung nanaig sa tapang na kanyang naramdaman para magpakita ng pabor doon sa naapi o sa naagrabyado. So, sa ating napapansin, kahit man tayo, kung nasa ganong sitwasyon, ano po ito eh? Hindi po ito basta-basta na sitwasyon. Amen. Isa ito sa very common na nangyayari kung kaya nasa tura ito dahil hindi po madali ang kaganapang ito na magdesisyon ka na magpabor doon sa naapi. Amen. Kasi ang madalas na tinitingnan natin, kaya nga tayo nagsikap sa araw-araw dahil para sa ating comfort. At once na maghakbang tayo sa pagpabor doon sa naapi, mailalatag po sa ating kaisipan kung ano ang mga abalang maidudulot. At hindi lang abala sa oras, pati na yung safety, seguridad ng pamilya, kung saan gaya ng nasabi sa halimbawa na ito ay krimen nga, pagpatay. So, common dito sa Cebu common sa Cebu, no? May mga pinatay dyan sa city. Pero walang nakakatestego. Ganun po yung nangyari. Amen. So, ang hindi niya alam dito na sinasabi, mga kapatid, hindi niya alam na sa pamamagitan pala ng kanyang hindi pagsabi, yun pala ay kasalanan. No? At kahit na irarason pa niya na, ay, hindi naman ako pumatay. No?
So, ganun pa man, hindi pa rin ito sapat na rason. No? Dahil mayroon siyang kapasidad na ibigay ang hustisya pero hindi niya ito ginawa. Tama hindi? So, ang common sa tao, pagkasabing nagkasala o pagkakasala, kahit po sa atin, yung nagkasala, yung pumatay, yun yung alam. Yes, yung kadalasang kaunawaan. Yun yung umiiral ngayon na pag-unawa. Pag nagnakaw, may pagnanakaw na nangyayari, ang nakakakita, hindi niya naiisip. Once hindi niya sasabihin, o kaya nung nakakakita ng pagpatay, hindi sumakit minsan sa isipan ng tao na kapag hindi niya ibabahagi ang naging i-report yung naging nangyayari, nakita niya ay nagkakasala pala siya. Kasi ang common na pag-unawa, Brother Alba, no? Yung bakit ako nagkasala? Hindi naman ako pumatay. Yes, yung mga tanong. Yun yun. Bakit naman ako nagkasala? So, pipilitin ng tao na limutin at magbaliwala sa nangyari dahil hindi alam ng tao na sa ganung gagawin niya ay nagkakasala siya. Dahil hindi ito na ituro eh. Amen. Kadalasan itinuro yung nagkasala, yung pumatay. Yung talagang gumagawa ng akto. So, ngayon, dito natin nalaman na kapag ikaw pala bro ay nakakita, no, lalo na ito, yung pangawat, ikaw yung nakakita, pero kahit na ikaw yung hindi gumawa, no, yung pagnanakaw, pero meron kang nakita, meron ka pa rin duty na dapat gampanan. Anong duty mo? I-report mo doon sa authority para yung nagnakaw, yung gumawa ng krimen ay maparusahan. Amen. Amen? So, yun ang kadalasan na hindi natin alam na magkakasala pala tayo kapag hindi natin ito i-report. Tama ba? Tama? So, kung atin ito i-report, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang ang nasa authority ang may obligasyon para ipatunhay ang hustisya, pati rin yung mga tao. Kaya nga may concerned citizen. Di ba? So, tama yun. So, ngayon alam na natin na kapag nakita, pero pala tayong nakita na gumagawa ng masama, kailangan pala natin ito i-report. No? Para hindi tayo, lalo na kapag yung tao, yung example natin kanina, yung pagpatay, kasi buhay yung buhay yun ang nawala, nakasalalay. Di ba? So, yung hustisya na hiningi ng pamilya, dapat mo talagang gawin kung ano yung tama. Pero hindi po yan madaling, hindi po yan madaling hakbang o desisyon kung ikaw yung nasa witness. Kasi nga, lalo na ngayon, mayroong mga tao gusto mag-witness, pero pag tinignan nila kung sino yung pumatay, mataas yung power. Baka mabaliktad, ako pa yung patayin. Sa ngayon, mataas na yung nakikita nating level sa pagbabalita, sa concern. Pero pili lang ang ng mga sitwasyon na pinagtitistiguhan. So, ang pinaka po ngayon, popular na marami pong mag-witness, ito pong tungkol sa love triangle, itong mga pangangalunya. Dito active at maritis kasi ito maritis. Pero pagka-krimen, itong naging example ni Brother Alban, bakit buntot ng mga maritis Takot Takot. So, nakuha ninyo? So, meron pa rin siya nagawang kasalanan. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang pananahimik at ipinakait niya ang hustisya sa pamilya. Nakuha? So, doon nangyari ang paghipo. So, ibig sabihin, ang witness ay ipinakita niya ang kanyang simpatya doon sa gumawa ng masama sa pamamagitan ng pananahimik. Nakuha ninyo? Okay? So, basahin natin yung
Ano bang verse dito? Santiago 4:17. Santiago 4:17. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginawa, ay nagkakasala. Klaro? Sabi ni Santiago, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti. Nakakaalam ba ang witness sa kung ano ang mabuti? Ngunit hindi iyon ginawa, ay nagkakasala. So nagkasala talaga siya. No? Hindi man siya ang pumatay, pero meron pa rin siyang pagkakasala dahil hindi niya ipinagkait niya ang justisya na dapat sanang maihati doon sa pamilya ng biktima. Amen? Lucas chapter 9 verse 24. Dahil sabi natin kanina, nadaig siya sa kanyang self-comfort. Tama? 9:24. Verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Amen. Amen. Ang sino mang nagnais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Ano ba ang kanyang sarili na sinasabi dito? Comfort. Yung kanyang comfort. Tama? So, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan dito. Ibig sabihin, kung sino man yung tao na sinisiguro ang kanyang sariling kapakanan lamang, ay mawawala ng anong tawag ito? Mas lalong siya'y mawawalan. Mas lalo siyang mawawalan. No? Mas lalo siyang maghihirap. Amen. Okay? Dahil sa parusa na kanyang mararanasan. Kasi nga, bit-bit niya yung guilt at conscience. At pwede pang darating ang panahon na babaliktad yung sitwasyon. Tama? Kasi yung standard rin na naging kabuuhang interpretation sa Matthew 12 verse 7, ang sabi ron, kung may gusto kang gawin sa iyo ang kapwa mo, gawin mo una ito sa kanila. Amen. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng propeta. So, talagang mas mauunawaan natin na itong sinabi na kung nagnais ka na mawala, sumunod sa Misaya at iaalay mo ang iyong buhay dahil sa pagsunod. Yung Misaya dito, yun yung kabutihan. Amen. Na, Diwa ng kabutihan. Diwa ng kabutihan. At mawawal, ano ba? Isaalang-alang mo yung comfort. Bahala na yung comfort na maabala ako, nanganganib yung pamilya ko sa safety ng pamilya ko dahil alam natin, kriminal ngayon, pumatay nga, pinatay nga, posibleng gagawin nga na gumawa sa pamilya rin ang nakakakita. So, kung magtiwala ka at doon ka panid sa tama, ay ang sabi, hindi ka mawawalan bagos magkakaroon ka ng buhay. Amen. So, dito nangyayari ang during decision making sa tao ba? Dito nangyayari yung right at wrong na ang tiningnan, kung ako yung witness, siyempre titingnan ko, pipili ako habang ina-analyze ko, magpapunta ba ako ron para i-witness o isabi kung ano yung talagang nangyari. So, habang nasa pagtitimbang, ang nakita ko kung pupunta ako ron, mabala ko. So, pag hindi ako pupunta, walang mawawala sa akin. Dahil ang buong akala nga,
yung nagkasala, yung pumatay at hindi naman alam nakakakita na siya pala pag di siya nagsagawa ng pag-witness bilang siya yung nakakakita, siya yung nagkasala, hindi niya alam yun. So ang mangyari, tama para sa kanya yung manahimik. At mali sa kanya yung pagpunta. Pero kung mapapansin nyo, dito nyo nakita na ang tama ang pipiliin ng tao. At yung mali na inakala niya, yung pala yung kind. Amen. Yung kind. So, madalas sa kindness, na isaalang-alang natin ang ating safety. Ang ating, kung ano man ang meron tayo. Dahil, maiisip mo, di maiiwasan. Pag ibig-bigay ko ito, wala na ako. O baka may mangyari sa akin, wala na akong backup na financial for sa kung ano man ang mangyayari. So, ganun yung nangyayari. So, sa totoo lang, dito sa kindness application, madalas ang tao nabibita. Dahil ang tingin ng tao sa pagsasagawa ng makatarungan sa kapwa, itong sinabing kindness, ang tingin sa tao nito mali. So, yung inakala niyang tama, yun pala ang self-comfort niya. Yun ang kadalasan na sinusunod. Doon kasi sa tama, doon siya nagkakamali. Amen? So, nakuha dito? Verse 2? Dito tayo sa verse 3. O kung mahipo ng sino man ang karumihan ng isang tao, anumang karumihan na pwedeng magparumi sa kanya, kahit na hindi iyon alam nung una, pero nalaman din niya nang maglaon siya ay nagkasala. Ito may problema dyan, bro. Kung ililiteran natin yan, problema yan yung mga caregiver, bro. Kasi yung mga caregiver, posibleng araw-araw tumatay yung mga inalagang pasyente, no? Diba? Paano yan, bro, Richie? Kung maging caregiver ka, example na lang, hindi mo pa alam ang trabaho o ang interpretasyon na ito, hindi mo pa alam ang Biblia, na-convert ka ngayon at nalaman mo ito na pagkakahipo pala ang tao ng marumi. Dumi ng tao, siya nagkakasala. So lahat ng caregiver dito, condemn na. Kung ano na po sila, vindicated, wala nang kaligtasan mga caregiver dito. Pero mo, kung ikaw ay naging caregiver sa labas, tapos yung trabaho mo ay kanang i-assist yung pasyente, kagaya na ng pag-iilo, ng dumi, tapos araw-araw mo yung ginawa within, pagpalagay natin, 5 years contract. Mag-gloves na. 5 years contract mo yung ginagawa, umiilo ka ng tae doon sa pasyente. Tapos, nag-convert ka sa pananampalatayang ito, nalaman mo pala na, ay, nagkasala na pala ako. Ang dami na, within 5 years pala ako nagkasala. Ginawin mo? Paano naman ganito, bro? Pero kang anak, yung anak mo, infant, tapos tumatay yan. Ay, ano ba? Anong gagawin mo? Di na lang iluhan, para di magkasa? Kung nandito ka na sa pananampalatayang ito, pag gusto mo daw sumunod sa kautosan, may paraan, kaya mag-gloves. Mag-gloves. Diba? Nakakatuwa, para bang medyo nakakatawa isipin kapag hindi natin nilalaliman ang analysis tungkol sa isinulat na mga batas na ito o mga instruction ito kung saan nagkakasala yung tao, no? Kasi sabi nga ni Bro Alban, kapag may infant ka sa bahay, anak mo, infant, nasa infant stage pa, medyo tagilid ka dito. Lalo tagilid kasi yung bata niyan ay hindi pa yan marunong kailangan pa na i-assist ng magulang. No? Lalo na ang mga bata. Ano yan, pirmi na magkalibanga, malibang-libang. At ang filosofiya dito, bro, hindi naman daw nagkakasala. Nagkakasala pag hindi naliligo pag lubog ng araw. What if kung gabi? What if madaling araw, bro? Tumatay. Every hour. Aligo ka pirmi. Kung walang tubig, ay ikaw na problema. Mahirap talaga sundin ang kautosan. Kagaya dito, bro. Kagaya, example, dito. Every hour, tumatay yung anak. No? Ipagpalagay natin na hindi mabuti yung kanyang pakiramdam. Tapos, bihira pa yung tubig. Problema siya kagligo, bro.
Pwede rin tipon. Napag-iusa ka problema na bro. Madalas sa mga naniniwala ng ganitong interpretation, may paniniwala sila na babalik si Kristo. Oh. Yung Kristo na darating sa langit. Nasa alapaap. Nasa alapaap. Pagka may babasa kasi sa tinuro ni Pablo na walang may karumihan na makakaakyat sa langit, no? Ganun din may mabasa rin sa Book of Matthew na hindi alam ni numan ang pagdating ng anak ng Diyos o ng anak ng tao, si Kristo. So, ano ngayon? Grabe yung kindness na naging application ko sa buhay. Walang nakakaalam kung kailan babalik si Kristo, si Jesus, o si Yeshua, o si Yahweh, ano man katawagan na tinawag nila. Nagyari. Sabi nga ni Bro Alban, ibang pakiramdam ng tiyan ng anak mo, bumalik si Kristo, nagtake yung anak mo, sanhin ang iyong pagka-impirno, yung pagtakay ng anak mo, malas mo talaga. Nakto, dumating yung si Kristo, no? Tapos, nakita kita na giiluhan mo yung mga anak. Nagkasala. Hindi ka puntas lang. Hindi ka sumunod sa utos. Wala, kaligo. Wa ko magkaligo. Nga, kitaan mo di ka. Malasa. Sugot ka na, Fred. So, itong mga ginawa naming mga possibility na nakakatawa po, hindi po ito kung ano man ang intensyon namin. Ang tanging ano po namin is to, ano po sa inyo ini-explain lang natin yung yung analysis ba? Possibility. Sa ganitong paraan din, mapapaisip kayo ba? So, inaano ko kayo na huwag manghusga sa amin. Kasi itong ginawa namin, hindi ito panghuhusga. Sinusubukan namin katukin ang inyong mga isipan para i-analyze yung tinatayuan ninyong paniniwala sa pagbabasa nyo sa Biblia na nabasa Amen. At nagkaroon kayo ng interpretation na tawagin, irrelevant kayo ba? Hindi naging practical ba? No? Kasi yung existing na inyong pangunawa ngayon mga kapatid na letra por letra, paano kaya na kasi sa habang panahon ay yan yung bit-bit ninyo. Tama? So, mas mabuti na isit aside mo muna tapos pakinggan mo ito, no? Pakinggan mo ito. Baka ito pa yung daan, no? Para bubukas yung pangunawa at mas mapalalaman pa ninyo kung ano yung ibig ipakaintindi dito sa isinulat ni Propeta Moises. At nang sa ganun, makuha natin yung aral. Kasi kung lilitarin natin ito pangunawa, lalabas kasi nakatawa-tawa. Tama hindi? Amen. At hindi po ito ginawa ni Moises para gawang pagtawanan. Sabi ni Moises, pag-aralan nyo ang salita dahil ito ang inyong buhay. Amen. Amen. Amen? Amen. So, ano ba ang makapagparumi sa tao? Kung saan na makapahugaw sa tao, mao sa ni atong dapat mahibawan. Okay? Ano ba ang makapagparumi sa tao? Basahin natin. Mark chapter 7 verse 20 to 23. Ano ba ang makapagparumi sa tao? No? Hindi po ito tumutukoy sa literal na dumi. Okay, spiritual po ang usapin dito. Mark chapter 7 verse 20 to 23. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangangalog niya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, at pagmamayabang at kahangalan. Amen. Amen. So, ang nakapagpadumi pala ng tao ay yung dinitalye ng Misaya, no?
ang makapahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna og dautan, makahimog sa lawayong pakigilawas, pangawat, pagpatay, panapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pangdaot sa uban, pagpakamahipatason o mga kabuang. So yan po ang makapagpadunay sa tao kung itong mga na-mention dito ay kanyang gagawin. Kung kanyang, gibuhat ba? Tama hindi? So, nang nalaman, balik tayo, nang nalaman ng witness na siya pala ang witness na hinahanap para tumulong na maibigay ang hustisya, ano ang kanyang ginawa? Pinili niyang manahimik. Tama? So, ayaw niyang tumistigo. So, sa ngayon, sa pamamagitan ng kanyang pananahimik, ito ay nagpapakita na ang kanyang simpatya ay doon sa nakapatay, masama. Kasi nga, ang paghipo na sinasabi dito ay simpatya. So, ibig sabihin, ang kanyang simpatya hindi doon sa pamilya ng biktima, doon sa taong gumagawa ng masama. Nipapor siya ngadto sa taong dautan, pinaagi sa pagpakahilom. Kuha? So, hindi po ito ang literal na dumi ng tao ang pinatutungkulan dito, mga kapatid. Klaro? So, kahit na ipagpalagay natin na hindi niya alam nung una, hindi pala niya alam na kapag nanahimik ako, ay yun pala ay kasalanan. Gaya ng dati, gaya ng kanina ng example natin. No? Hindi pala ito kasalanan. Hindi niya alam. At kahit nasabihin niya na hindi siya ang pumatay, no? O hindi siya ang gumawa ng krimen, ganun pa man, meron pa rin siyang kakayahan na ibigay ang hustisya. Meron siyang kakayahan, meron siyang capacity, meron siyang obligasyon na i-report sa otoridad. Okay? Bilang mabuting mamamayan. Amen. Tama? So, basahin natin. Mga panultihon, verse 18, chapter 18, verse 5. Kawikaan. 18? Oh, 18 verse 5. Ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian, gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Amen. Dili makatarunganon ang pagdapig sa sad-an ug ang paghikaw og hustisya sa walay sala. Tama hindi? Klarado. So, sabi natin kanina, lalo na pag ikaw yung naging witness, naalanganin yung safety, seguridad, no? Sabi doon sa Sirach, chapter 4, verse 28, baragi ang matarong, bisan kung bayran mo kinig kinabuhi. Ang Ginoong Diyos makig-away, dapig kanimo. Ang kinabuhi nga gitumbok dire, wala magtumbok diretso doon sa pagkamatay ng pisikal na Amen. katawan, kundi ito po'y tumutukoy sa abala na mangyayari kung ikaw ay magdapig o magpakita ng simpatiya doon sa katuwid. Amen. So yun po. Kay kanang ikaw makatabang ka, mahatag nimo, matabangan nimo ang usa ka tawo nga nanginahanglan hustisya, bation biyan mo kalipay. Tama, murag ang kalipay nga imong mabati dili nimo ma-describe. Nabitaw no ka ng dahil kaya nangita ng gingog kalipay, pero sa experience salo siguro sa tanang tao ang kalipay na batunan kanang ingon unexplainable joy diha ni nakaplagan sa tao samtang siya muhimo o pagkamatang Amen. isig ka tao. Sige pangita sa kalipay, pero ang paghimo o pagkamatarong mo itinugdan sa kalipay. Amen. Kay ang naitabo mo karon bro, ang tao sige pangitag kalipay niya diha siya nangita sa mga butang. Diha sa agawas.
wala din na nasabti nga ang kalipay nga dili nimo ma-explain pinaagi ra sa pagbuhat og matarong. Diba? Yung wa siya kaibaw nga sa diyang nagbuhat siya mga matarong nga buhat nabati niya ang kalipay, kung adun naman siya mga butang nga makabot, dugang na siya ang kalipay. Gaya ng isang pangyayari na yung bang naglalakad sa daan, dilim yung at malayo yung kanyang tutunguhan, ikaw ay may sasakyan. So, yung hirap na naramdaman ng naglalakad, wala nga siyang pambayad para mamasahe. Kung iyong maramdaman iyon sa naglalakad at iyong anyayahang sakay sa iyong sasakyan, motorman o mga meron ka, ay pagkatapos mangyari, matapos yung ganong pangyayari, pagbaba ng pasahero o pagbaba ng yung pinasakay, may excellent na pakiramdam ka sa loob mo. Parang mayroong, yun nga yung sinabi, unexplainable joy na nangyari sa iyong inner. So, kung iyong imagining ngayon, yun po yung parang nagkaroon ka ng karagdagang lakas, para bang may naidagdag na lakas sa iyong loob, nag-spark yung loob mo, naging may kasiglahan na nangyari. Kasi gumagawa ng matuwid. So, pagka gumagawa ng matuwid ang tao, nagkaroon siya ng karagdagang kapangyarihan bilang tao. Pero minsan lang minsan lang ito nangyari. Amen. Klaro? So dito sa verse 2, ang kanyang nahipo na hayop dito, no? Ang kanyang nahawakan na patay na hayop, yung katapangan na pag-uugali na namatay, na kung saan nadaig siya sa kanyang self-comfort. O ha? So namatay yung katapangan dahil sinunod niya yung kanyang self-comfort. No? So dito naman, sa verse 3, ang kanyang naging simpatya o nahipo doon siya, ang kanyang ipinakitang simpatya doon sa masamang tao. Okay? Klaro? So, proceed tayo. Verse 4 to 6. Ang isang tao ay sumpa ng bigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama. Sa oras na malaman niya ito, siya'y nagkakasala at dapat panagutin. Kung magkasala ang sinuman sa mga alimbang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan at upang siya'y mapatawad. Magpahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Amen. Sa verse 4, kung ang sinuman ay nagpadalos-dalos sa panunumpa, gagawin ang isang bagay, mabuti man iyon o masama, ano man iyon, pero naisip niya ng maglaon na naging padalos-dalos siya sa panunumpa, siya ay nagkasala. So witness pa rin ito. Tama hindi? So, ang nangyari dito, may isang Israelita na nag-witness na nagpakita ng posibleng pagtatangi. Ano sa pagtatangi? Pagdapig. So nagpakita siya pagdapig. Ngunit wala siyang malinaw na pagsusuri tungkol sa pangyayari. No? So sa kanyang ginawang hakbang, siya ay nagpadalos-dalos. Bakit? Dahil malaki ang tsansa na kanyang madapigan kato pa noong sayop, kato pa noong nagbuhat o dili maayo. Kato pa noong nagbuhat o dili maayo ang iyang madapigan. Kaya ano man, witness siya, tapos wala siya igong kasayuran sa panghitabo. Padalos-dalos. Kasagaran na ba yung ani? Marites. Instead na witness, napalitan, naging marites. Witness, pero kasi nagpadalos-dalos, hindi witness tawag nun. Marites. Marites. So, ano ba ang kanyang kasalanan na nagawa dito? Ano ang kanyang kasalanan, mga kapatid? Dalos-dalos siya, masayupin. Ha? Dahil sa kanyang kakulangan sa kaalaman, no?
ang kanyang posibleng kasalanan na magawa dito, yung ayaw pagbutang-butang sa imong isig katao. No? Huwag kang sasaksi na walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Witness ka, tapos kulang ka sa detalye, impormasyon sa pangyayari. So, yun ang posibleng maging kasalanan mo. No? Basahin natin ang mga Kawikaan, chapter 25, verse 8. Ano ang sabi? Oh, 25 verse 8. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman. Baka sa bandang huli, lumabas ka pang may kasalanan. Sabi dito sa Bisaya, ayaw pagdali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita. Unsa man unyay imong buhaton kung may laing saksi nga magpamatuod nga nasayop ka. Maulawan na kasi gibuhat. Tama hindi? Witness ka dito niya. Pag pangutana, gagakana ka. Niya, naday witness po nakakita. Niya ni Ana. Taka, istorya eh. Maritis, kay Dagway. Oh, mapriso ka na. Kaya nga kasalanan eh. So, tama hindi? So, ang aral dito, kung magbigay ka ng statement bilang witness, kailangan mo dapat mayroon kang sapat na kaalaman sa pangyayari para hindi ka mapahamak. Tama hindi? No? So, kung magawa niya ang isa sa mga kasalanan iyon, dapat ipagtapat kung ano ang naging kasalanan niya. So kung ang witness ay nagkakasala sa pamamagitan ng una, yung sa verse 2, pananahimik. Sa verse 1, pananahimik. No? Yung pakikirama, yung simpatya sa masamang tao o pagdapig sa daotan. Pangatlo, pagsasaksi na walang katotohanan. Dapat niyang aminin at ipagtapat ang kanyang nagawang kasalanan upang makalaya siya sa guilty at konsensya na pakiramdam. So yun po ang kanyang gagawin. Aminin niya na siya ay nagkasala. At yan po ay pinakamahirap na part na gagawin. Madali yan sabihin. Tama hindi? Kaya ang kuno yung nasa yuta. No. O sabi, kiingon sa Sirach chapter 4 verse 26. Ayaw kaulaw sa pagkumpisal sa imong mga sala. Amen. Kumpisal din ka itong padre. Sala yan. No? So, sabi dito, dadalhin din niya kay Hawa ang kanyang handog para sa pagkakasala dahil sa nagawang kasalanan. Isang babaeng karnero o isang batang babaeng kambing mula sa kawan bilang handog sa kasalanan. Pagkatapos, ang pare, ang saserdote ay magbabayad sala para sa kanya dahil sa kanyang kasalanan niya. So, pupunta siya sa pare, magdala ng handog. Anong ipahandog? Babaeng karnero at babaeng kambing. Ano nga yung babae? Nurture. Ano yung karnero? Tapang. Ano yung kambing? Balance. So, meaning, pag sinabing nurture means tuturuan o sanayin. Tama? So, tuturuan, balansihin ang iyong sarili sa mga sitwasyon bago gumawa ng mga desisyon. At sanayin mo ang iyong sarili na kapag ikaw ay nagkamali, kailangan mo maging matapang na aminin ito. Klaro? So, kaya babae. So, itong magbabayad sala para sa ang saserdote ay magbabayad sala para sa kanya dahil sa kasalanan, hindi po iyong handog, no? Nagagawin ng pare, tapos, wala na kay sala. Dili yung literal na handog, kundi yung kahulugan ng handog. Amen. Ay dapat gagawin ng naghandog. Klaro? So, ang pagkakaintindi ng karamihan, kaya may mga nagtakwil sa kasulatan, lalo pa Christian community, dahil sa kanilang naiintindihan, base sa nabasa, pag nagawa ng pare, base sa requirements na nakasulat, napatawad na yung kasalanan. Parang hindi po siya injustice ba? So, ngayon, sa naging paliwanag, hindi nga ang seremonyas
kundi yung kahulugan ng seremonyas. Ibig sabihin, yun yung ituturo ng pare kung ano ang gagawin nung nagkasala. Amen. Kaakibat ng kanyang dinalang handog bilang tanda kung ano yung naituro ay magiging tanda yun na hindi na niya uulitin. Amen. Kasi kung yung literal na seremonyas ang makapagpaulang bisa sa kasalanan, napakadali lang yung gawin. Dali. Unya, masayon. Mas dali at mas madali at easy lang kasi marami ang tao na gagawa lang ng kasalanan, no? Na basta-basta tapos kasi ang requirements maghandog lang. Kaya. No? Bisag usa ka libo ba ka karnirong kanding o tupa ang ihalat kaya ra labi na ang mga taong may mapera. Tama? So, napaka-unjustice kung ganon. Pero kung ito, pag-amin, pagtuwid at pagbalanse ay napakahirap yang gawin. Oh, at yung paghandog mo ay tanda po yun na hindi mo na uulitin ang pagkakasalang iyan. No? Mahirap gawin doon sa mga taong ayaw ng matuwid na daan. Gusto silang balik ko nila. So, next. 7 to 10. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa naman ay handog na susunugin. Dadalhin niya ito sa pare upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay giglitan niya ng liig, ngunit hindi puputulin ang ulo. Ang dugo ay iwiwisik niya sa tabi ng altar at ang natitiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pang kasalanan. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Amen. So, dito sa verse 7 to 10, mga kapatid, kung hindi niya kayang gawin ang karnero o kambing, babaeng karnero o kambing, pwede siyang mag-alay ng kalapati. So, ito ay nakabase sa kapasidad ng isang tao, okay? Either physical, spiritual, lahat, no? Pag sinabing kalapati, ano nga yung dito na ibigay natin na kahulugan? Kalmadong estado. At ito yung pinakamahirap gawin. Dahil sa iyong nagawang kasalanan, kailangan mo panatilihing kalmado. Kasi during sa iyong proseso sa pagbabago, pagpatawad na yung kasalanan upang makalaya ka sa guilt at konsensya na pakiramdam, hindi maiwasan na merong mga negative words na ipapahayag ang mga tao sa iyo. Mga rin, na pagkaakna ang tuhan na ito, kataka lang story yan. Tapos yung intention mo naman, ito, masakit kasi ito yun. Kasi yung intention mo kung kaya ikaw ay pumunta doon sa hukuman para hatid ang pinaka purpose is ma-serve ang justice. So, masakit. Kasi yung intention mo kaya ka bumaroon ay para makatulong. Para ang hustisya ay mangimbabaw. Ngayon pa man, maraming nagsasabi dahil nagkamali ka, dahil nagpadalos-dalos ka. Tan-awa ng tawahan na. Nakaka-istorya. Buguon siya. Awa. Ni andar na. Masikin mo maritis. Di ba? Naghilong pa ni siya. Hilong pa ka, di takaangin. Piling-piling mo juga gamao niya, di ay. Sakit dili. Sakit na. Yang giingon dire. Kidahalan ka, pagbiling. Kalmado. Kumbaga, Brother Alban, kanina ang ituro is resilience and adaptability sa yung tupa at kambing. Baga,
inorture mo. Andun ka pa rin, magpapaliwanag ka tungkol sa iyong nagawang pagkakasala. So, siguro, nung naituro yung method kung paano siya makakalaya sa nasabing guilt at yung conscience na nag-ano sa kanya, sa loob niya, nung ituro ng pare, ito yung gawin mo. Sabi niya, di ko yan kaya, Dre, bisod kito doon, kung galingon nga, magpaisugon mo, amin sa akong sayo. Sabi niya na pare na, ganito na lang. Change method. Di mo yan kayang gawin, ito, kaya mo to. Manahimik ka sa bawat sasabihin sa'yo ng nakapaligid sa'yo. Kung ano man ang sasabihin nila, huwag mo nang gatihan. Matili kang kalmado at aminin na ikaw ay nagkasala. At sa ganung paraan, lilipas ang panahon at ang panahon mismo ang maghilom sa mga naganap. At ikaw ay muli nakalaya o pinapasok kang muli sa Eden na kung saan nakakapitas ka muli sa puno na nagbibigay buhay. Amen. No? Hirap gawin. Tama? So, change method. Ano niya, kanang di-decline niya yung unang ng pare. Yung advice. Ay, di ko yan kaya, pre. Dre, ito na lang. Kaya niyo mong maging kalmado. Bisag sakit kayo mong madungang istorya. Hilom lang yun ka. Ingon ni pare, kung dili niyo mo kaya, baliong liog. Diyan bali liog. Kung dili mo kaya nga madungog ang mga sakit nga istorya, lakaw na lang. Kaya na nimo buhaton. Mo na gitambang sa pare niya. Kada na-experience man ni natugod. Tayong lahat mga kapatid dito sa Torah community, na-experience natin ito. No, gawa-gawa tayo ng istorya. Si Apostol Pablo ay isang perdition. Naniwala tayo nun. Buong paniniwala natin na si Apostol Pablo ay isang perdition. No? Dadali din witness. Adto di ko sa umama. Di ko sa umama. Kana si Apostol Pablo kung klaro. Anak mo na sa demonyo. Tinood binibinuang. Kadali ko ba sa Ako, lagi, kanang bugs mang namdamin ba? Paspas yung story ka na without any kanang clarity. Without any investigation, basta lang pagsulti sa messenger, tuon yun. Kaya siya may direct communications Ginoo. Ikaw sad nga, hungog, kuwang sa kaalam, tuon yan, sulti rin ko sa umama. Anay ko ba? Yan. Kaya si Pablo sa perdition, managod. Awar ko daw. Mani, explain ako dito. Pag humani sa ako na pong maguwang laki. Ako maguwang laki. Pastor. Anak ko niya nga. Kanang sa perdition na Pablo, ito binuang na iyong mga sulat. Nag-iingnan ko niya nga. Kanang diin masagana. Kanang scam na iyong mga kuwan. Sayop dyan mo. Mao nang dili mo wala mo'y kalawasan. Kaya naman, tuong mo ng Pablo nga, anak na demonyo. No? Sa katong mga pulong nako, sa diyan naibaw anak ko nga sayop dito, pero ting lisura. Lisura ang lisod kayo nga mga yung apology ba? Kay nabitawon na to na mga istoryahan nga bugat kay ba? Kung sa istorya pa Bisaya ko, wa tinaw katubang. Wala na dito kay dagwa isulti. Wala bukang may haharap ba? Ang akong option na to mga igsoon, kalimta na lang. Pero kanang prodagi magtukmo na ko ba nga? Ay pasaylo, nya ang nakababag akong garbo. Mo ka na sayop di ba to mo? Nay kanunay mo ana ni mo isulti, pangayong pasaylo pero imong garbo mo ana, kalimtil na. Kalimtan na nila. May kasi na wag mo sabihin, di ba rin nila alam, ikaw din yung may alam. Los minis. Pero dahil sa dahil nang nalaman natin dahil sa ating pagpatuloy na pag-aaral mga kapatid, dahil din sa ating kanang malinis na intensyon at dalisay na hangarin na sundin ang kautusan, no? Ang ginawa ko, hingi talaga ako ng sorry. Chat ko sa umama, sa atong lisoon, bahala dili na duwaton basta ngay kong sorry. Sincere akong sorry nga. Sorry kaya pasaylo ako nga akong nasulti sa Apostol Pablo sa perdition. Nako, diyan ko sayo. Anak ko wala. So, ako nasabtan karon ba? Wala ko nasayop sa akong desisyon kay ano man.
Kay gi-guide ko ba sa pagkamatarong nga akong gisunod ang pagkamatarong nga nag-ingon rin ako sa akong sulod. No? So mo nang kaning pagkakalmadong estado, nasuwayan na to. Daghang kiningon mga buo kay karon na sa gibakwi na pa. Kalma lang. Kalma lang ta, pabili na ta kalmado kay kung wa sayop ta ato gid ang kunon. Amen. Okay? Mauna may na message ba? Ang kuno na to kung sadyang masayop ta. Kay mauna ay gitawag nga pagkabalaan. Amen. O ginapagkabalaan. Okay? Mauna ang pagkabalaan kung nasayop ka, imong dawaton o imong usbon. Amen. Yan po ang holiness. So, klaro? Verse 11. At hindi yan dapat ikahiya, mga kapatid, ha? Verse 11 to 13. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng dalawang bato-bato, dalawang kalapate, magdala na lamang siya ng kalahating salok ng piling harina, hindi ito bubuhusan ng langis. Hahaluan man ng insenso sapagkat ito'y handog pangkasalanan. Dadalhin niya sa pare ang harina. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda na iyon ay handog kay Yahweh. Ganito ang gagawin ng pare bilang pantubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog ng pagkain butil, ang matitira ay para sa pare. Okay? So, kung hindi babaeng kambing, di niya kaya, o tupa, hindi rin niya kaya yung ano tawag ito? Kalapate, dalawang bato-bato, so harina na lang. So, ang harina dito, ito yung mga idea o pamamaraan na kaya niyang gawin na ayon sa kanyang capacity. Okay? So, walang rason nga dili gyud mo mabuhat kay giana nada ang suggestion sa pare, no? Kung unsa na lay kaya nimong buhaton nga mga pamaagi. Oh. Tawagan na bro kanang initiative. Oh. Kanang gipabuhat ka og initiative nga kaya nimong buhaton para sa imong kaayuhan. So, yan ang harina. Okay? So, sabi dito, hindi niya dapat ito lagyan ng langis o libano. Ano ba ang ibig sabihin? So, pag sinabing langis, ito ay karunungan. Wisdom of joy. Oh, wisdom of joy. So, at ang karunungan ay kadalasan ay nasa experience, tama? So, ang hindi niya dapat ito lagyan ng langis, ito po yung mali na gawa, hindi po dapat ipagmalaki. Kay kandi magungusahay ang tao, no? Kadalasan nga kanang current nga sitwasyon nato karon ba? Kana bitong nakabuhat og dili maayo, proud kayo. Ipangambog pa. TikTok. Kasi may example ani. Kaya pag kayo babae, pagkadaghan kay kag babae nga nasangkot sa buhay, pag maraming babae na at nalinlang na babae, agara kayong lalaki. Yari kayo. Dami mong so ito yan, mo yan. Pero pagka isang lalaki, at age of 23, 25, wala pang pagtatalik na nangyari sa babae dahil sincere siya kung sino yung kanyang mangyaring magkaroon siya ng pagtatalik ay gawin niyang asawa. Amen. Ay parang nahihiya na sabihin na wala pa siyang karanasan gano'n. Yes. Kasi parang baliktad yung nangyari ngayon, bro. Tama. Pagka nakagawa ka ng pagkamatuwi, tulad ng nasabi, 25, 23, kinahiya. O nagkaroon ng sexual intercourse, ay kinahiya ito ng lalaki. Pero at age of 23, di na mabilang sa daliri yung babaeng naging dumaan sa buhay, ay proud na proud at yabang na yabang, pre. Oh, yabang na yabang. Tapos bro, kung ikaw naman yung lalaki na hindi pa naka-experience ng pagtatalik, tapos ako yung lalaki na naka-experience ng maraming babae, tapos tatanungin ko sa'yo, nakailan ka na ng babae? Usay, makapangambog pa. Usay, bisag wala ka-experience, magbutang-butang lang istorya. Okay, bawang siya. Kaya mauwaw siya mga good. No, kay kadalasan sa iyong mga friends, mga lalaki, nakasuway.
naka-experience ng maraming pagtatalik doon sa mga babae. Pero siya lang hindi. Maraming naluloko o niluloko ng babae. Yung kadala lahat, yung mga napaligid yung mga kaibigan, proud na gumagawa ng hindi mabuti. Pero siya, ikinahiya niya. Kung ano yung tama. No? So, inoon ba rin, friends? Ha? So, kaya, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, no? Sabi ko nga noon sa'yo, nung, ano ba, nagsama tayo, huwag kang mahiya. Kasi tama yung ginawa mo. Pagpatuloy mo lang, huwag mong ikahiya yan kasi yan ang tama. At kasi bakit ko nasabi? Kasi na-realize ko yan. Kasi bibihira lang ang mga lalaki na ganyan. Ay, ano si Shini mo? Bibihira lang. Bibihira lang ang mga lalaki na ganyan. Yan po ang totoo. Lalo na ngayon. So, yung hindi mga mabuting gawa, mga kapatid, huwag po natin ipagmayabang. Yes. No? Kasi hindi po yan. Kasi para kanang bitang nakumbinsi ka nga, kanang buhata marunong nga na ba? Sakto ba? Oo, ganun yung nangyayari. Kapag masaya ka na naikwento yung mga ganung kaganapan, isa yan sa, kinuha natin example lang kasi yun yung common na nangyayari. Ang naging impact mo nun sa nakapaligid sa'yo na nakakarinig sa'yo, ini-encourage mo sila na tularan yung ginagawa mo. So, siyempre, ang nakakarinig, ang impact po niyan, ganito eh. Kung ilan yung naikwento mo, lalagpasan ko yan. Ganun yung ugali ng tao eh. Yes. Kwento ka 4, Palabuan na eh. 10, sabi niya, lalagpasan ko yan. Ganun yun eh. So, sa dadala mo ng harina at nilagyan mo ng langis, pagkakasala, at parang masaya ka na kwento sa nakapaligid sa'yo o sa nakakarinig sa'yo, mga kabataan. Ano yan eh? Para sa akin, abomination yan. Amen. So, hindi lang pang babae, isa pa, yung pag-iinom. Lalo na yung meron ka mga kaibigan na malakas lumaklak, tapos ikaw lang yung mahina, sasabihin, may kabayot sa di mo. Kagamay pa naman na inom mo, hindi man siguro ka laki. Babae man siguro ka. Di ba? Murag ang pagkalalaki ba, diha gisukod sa kadaghan giinom? Sigarilyo. Oh, sigarilyo sa? Di ka manigarilyo? Saka eh. Di juga laki. No? Ito, mensahe ito, may mga nagbibinata tayo no, sa community. Huwag po maging anuhin nyo po, kasi dumaan din kami sa kanyang kaisipan na parang malakas ka pag uminom ka. Ating kwan, Brother Elton, no? Kita kong uminom, nakikip ka, pamina siguro niya, awan ako. Taga-shot ba? Taga-sigarilyo shot? Parang ginagwapuhan sa sarili ba? Gwapong-gwapo, machong-machong natin. Hindi tayo nagbawal sa pag-inom. Dinawin natin yan. Hindi tayo nagbawal sa pagkakaroon ng girlfriend. Pero kailangan po, andun po yung responsibility. Amen. Andun po yung pagiging makatarungan during sa pagkakaroon ng ganong mga usapin. Andun po yung sabihin na natin, responsible ka ba bilang matuwid. Laro po. So, hindi natin inano yung pag-inom. Huwag mong gawin upang ipakita na ikaw ay binata na at ikaw ay malaki na. Minom ka para maka-experience at malasahan mo kung ano yung inumin. Amen. So, sabi pa dito sa Sirach chapter 31, patungkol sa pag-inom ba? Ayaw ipaila ang imong pagkalalaki, pinaagi sa pagpakita sa kadaghan sa imong mainom. Lesson ha, mga kabataan, nagbibinata. Balik ko na ko ha, ingon sa Sirach. Patungkol sa pag-iinom ba? Ayaw ipaila ang imong pagkalalaki, pinaagi sa pagpakita sa kadaghan sa imong mainom. Amen. Ang bino nakadaot sa daghan. Nganong nakadaot man? Kay sobra man. Sunod. Ang bino makahatag kanimo og kalagsik kung imnon mo kini sa kasarangan. Kung sa may kasarangan? Sa
sakto lang. With Management, no? Maunsa man ang kinabuhi kung wala kini. Ang bino gibuhat aron kita malipay. Amen. Klaro, dili daotan ang moinom. Ang daotan kanang magmaoy na ka, kanang ang bino mo'y nagkontrol na diha sa imong kinabuhi. Amen. Okay? Magmaoy na ka ba? Pataka na lang kag pangihi, sige na lang mangayta kag away, no? So maunay dili mga maayong buhat. Klaro? Amen. So klaro dito? Next. 14 to 16. Sinabi rin ni Yahweh kay Moses, kung sino may makalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, mag-aalay siya ng handog na pambayad sa kasalanan. Maghandog siya ng isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng sanktuaryo. Babayaran niya ng halagang di na ibigay at magdaragdag pa siya ng ikalimang bahagi nito at ito'y ibibigay sa pari. Ang tupay dadalhin sa pari upang ialay bilang handog, pambayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kung ang sino man ay gumawa ng di dapat dahil sa di sinasadyang pagkakasala laban sa mga banal na bagay ni Yahweh, dapat siyang magdala kay Yahweh ng isang malusog na lalaking tupa. So kanina, ang ipinaalay, babae. Daya, babaeng tupa. Ngayon, lalaki na naman. So ano ba ang nangyari? Basahin ko sa Bisaya. Ingon sa verse 15. Kung ang sino may makalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh. Tagalog na ito. Kung may mapakyas sa paghalad ngadto sa Ginoo sa mga butang nga iyang gisugo o makasala nga dili tinuyo. So napakyas day siya. So ang naging senaryo dito, kag sinabi ng pare na inorture mo itong pag-uugali ng turuan mo yung sarili na maging balansi at maging matapang, hindi niya ito nagawa. Napakyas ang naghandog. Ngayon, ang ginawa ng pare dito, change na naman ang method. Pinayuhan siya na lakasan mo ang iyong loob. Kaya lalaki ang ipahandog. Kaya kailangan mong lakasan ang iyong loob na ipagpatuloy ang iyong nasimulan. Bakit? Bakit naging failure siya? Bakit naging failure? Bakit napakyas man siya mga igsoon? No, posible, no, habang ginagawa niya ang kanyang buong kakayahan na para ituwid ang kanyang pagkakamali, din iniisip niya na kanang bitaw i-impress nimo ang tao. Gibuhat niya ang maong buluhaton para i-impress ang tao. So, ang impression sa tao niya, wala tagaig bili ang iyang mga gibuhat. So, posibleng na-discourage siya. Na-discourage siya ba? Na-discourage siya nga kapuyag ning gamot ko kanang magbako, gibuhat na ko ang tanan pero wala hindi po nila tagaig bili. Murag Tagalugo na to, no? Gaya ng hindi worth it. Yun. Gaya ng naging naaral natin sa Corinthians tungkol sa yung kirubin. Sa nagsabi dito, naghandog pero hindi sinasadya. Hindi niya nagawa. Nagpalya siya. Failure. Naging failure. Sa nasabi, naging interpretation natin, bawat pagdadala ng handog doon, hindi po yung handog na dinala ang tinutukoy, kundi yung kahulugan doon is ibig sabihin yung method na ibibigay ng pare, yun yung kahulugan ng handog. So, naibigay na ng pare, nangako na siya na gagawin niya. Nandun na siya sa sitwasyon. Pero, nung ginawa niya, nung nandun na siya, hindi niya napaninindigan yung naging method na itinuro sa kanya. Kumbaga, nagbitiw ng mga salita na masasakit. Si Justice gusto ka na. Taka lang. Tapos, ang nagiging reaction niya, hindi niya napigilan, hindi niya na-control yung kanyang emosyon, hindi niya
pabida yung naging method na itinuro tulad ng kambing, balance and resilience. Amen. Hindi niya nagawa. So, ang ginawa niya, Brother Alba, nag-counter siya. Grabiha sa inyo, ginani ba? Grabiha sa inyo, nagbago na ta, di magyapon makita sa pagbagos tao. Amen. Ano yun? Grabe kayo, di naman yung, ano pa bang gawin ko? Parang ganun ba? Ano pa bang gawin ko? Ginawa ko na. Nagpakita na ako ng kabutihan sa inyo. Hindi pa rin ninyo na-appreciate. Bakit ganyan kayo? Parang hindi pa rin sapat sa inyo na ako ay nagbago. Parang ganun yung ginawa niya. Amen. Hindi niya tinanggap yung nagiging bato sa kanya. Kung kaya, failure siya. Yung pag-aalay. Kaya balik ulit. So, bumalik ulit siya para ano ang kanyang gagawin. No? Doon sa pare. So, ang ginawa ng pare, sabi ng pare, kasi nga lalaki, pinalakas niya ang loob. Kasi pag ganun yung nangyari, sa kasagutan, yung lahat na naging ginawa niya, bro, na mabuti, ano yun? Ano yun lahat eh? Na-erase. Nawala eh. Kasi ang sasabihin naman ng mga tao, sus, pakarang nun dahil ka, bubutan-buutan ka gahapon na tumiging adlaw, pues mo mo gano'y gihapon ka. Wala pa rin eh. Hindi ka pa rin nagbago eh. Tunay kang nagbago, hindi ka, ano ngayon? Hindi ka maging arrogante. Ang lumalabas, ang turing sa kanya na nasa community, arrogant siya. So, andun pa rin yung ano niya, gusto niyang gumawa ng mabuti, gusto niyang makapitas muli doon sa puno ng kahoy na nagbibigay buhay. Gusto niyang maging maligaya sa lahat ng kanyang gagawin. So, naramdam niya yung pressure. So, balik siya sa pare. So, gayon nga yung tinuro ng pare. Nag-change method. O, sige, ganito yung gawin mo. Sinabi ng pare na lakasan mo lang yung loob mo. Kung ano yung nasimulan mo na mga mabuting gawa, ipagpatuloy mo. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila na bumabato ng mga masasakit na salita. Basta ang importante, focus ka sa iyong sarili kung ano yung mabuti na ikakabuti sa iyo. Amen. Yun. So, yun ang ginawa ng pare. No? Kasi, iba kasi yung pare na magbigay advice. Kahit na alam mo yung sasabihin niya, pero ramdam mo yung iba yung impact sa iyo ba pag siya yung nagsasalita. May mga taong ganun. Amen. Yung ibig mo sabihin, Bro Alban, na kapag yung sasabihin kasi ng isang tao, pag kahit parehas pa yung sasabihin din ng isa, parang may bigat, may ibang dating. Yung bininig o yung boses ng isang taong mayroong psychic ability. Amen. Ganun. So, kahit alam mo yung sasabihin niya, pero pagka siya yung nagsasalita, may kapangyarihan. Amen. Yun yung kapangyarihan. Kasi, ayon nga sa sabi ni Bro Alban, yung high priest ay mayroong psychic ability. Amen. So, yun po yung kakayahan niya na kanyang kaya niyang dalisayin ang kanyang intensyon sa bawat sasabihin niya. Amen. Kasi mayroong mga nagsabi, yung salita, Brother Alban, yun yung makapangyarihan. Yung salita ay may kapangyarihan. So, ito yung nanatiling misteryo baga, na paano ba maging makapangyarihan yung salita. So, ayon sa ating pag-improve sa ating pag-aaral, naging makapangyarihan ang salita kapag mayroong kang kakayahan na i-dalisay, i-purify ang iyong intensyon sa bawat salita na yung bibitiwan. Amen. At walang kaduda-duda, ang pare o ang kuhin hagadol ay mayroon po siyang ganitong karakter. Amen. Na anuman ang kanyang sasabihin during sa kanyang duty bilang tagapagpayo espiritual sa mga Israelita, ay ang kanyang intention at ang kanyang salita ay nag-align. So, kaya doon ang tao pupunta. Dahil pag naririnig yan, napagaan siya at nagkaroon siya ng kapangyarihan. Kumbaga sa explanation, mayroon siyang nailabas na tamang frequency. Amen. Na pag naririnig ito ng nangangailangan, ay napipil niya yung kapanatagan. Amen. So, kaya kadalasan na makagawa ng kasalanan, talagang doon lalapit sa pare. No, pangulong pare, no? Dahil yun nga, meron siyang kapangyarihan, hindi po kapangyarihan na pantasya, okay? So, kapangyarihan po na yung psychic ability na kung saan sa bawat salita na kanyang binibitawan, merong connection.
nakukunikta niya ang emosyon ng tao at sa kanya dahil sa kanyang dalisay na hangarin para tulungan ang isang tao na makabangon Amen. sa kanyang pagkalugmok. Okay? So, next 17 to 19, last verse. Kung sino may makalabag sa alinmang utos ko, kahit hindi niya ito nalalaman, siya'y nagkakasala at dapat parusahan. Magdadala siya sa pari ng isang lalaking tupa na walang kapintasan bilang handog pambayad sa kasalanan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa halaga ng salapi ng sanktuaryo. Ito ay ihahandog ng pari at patatawarin ang nagkakasala. Ang handog na ito ay handog pambayad sa kasalanan sapagkat nagkasala siya kay Yahweh. Okay? Amen. Amen. Kung ang sino man ay magkasala dahil sa paggawa ng alinmang sa mga ipinagbabawal ni Yahweh, kahit hindi niya ito alam, nagkasala pa rin siya at mananagot sa kasalanan niya. Dapat siyang magdala sa saserdote ng isang malusog na lalaking tupa mula sa kawan ayon sa tinatayang halaga bilang handog para sa pagkakasala. At ang saserdote ay magbayad sala para sa kanya dahil sa pagkakabali na nagawa niya ng hindi niya nalalaman at mapapatawad siya. Iyon ay handog para sa pagkakasala. Siya ay talagang nagkasala kay Yahweh. Ano ba ang ibig sabihin dito, mga kapatid? So, kung ang sino man ay magkasala dahil sa paggawa ng alinman sa mga ipinagbabawal ni Yahweh. Ano ba ang mga ipinagbabawal ni Yahweh? So, ito yung mga major na mga pagkakasala. So, ang nangyari dito, posible na itong isang tao nakagawa ng major na pagkakasala pero accidenting na pangyayari. Nakuha ninyo? Example. Kung sa may example? Example na lang. Dahil yung ano ba panginabuhian? Yung hanap buhay ng mga Israelita, di ba? Yung farming tapos pagbuhi og mga hayop. So, lagyan natin ng senaryo, no? Pagpalagay natin, merong ang mga Israelita ay nag-harvest ng kanilang ani o pananim. Tapos, yung isa nagdadala ng itak. Tapos yung itak, hindi niya alam na husok pala. Tagalog yan, husok din. Maluwag. Naging maluwag yung kanyang yung Handol. hindi yung handol, yung ano ba? Oh, yung nga. Yung sakuban? Hindi sakuban. Yung handol. Handol. Yung handol. Doon sa itak. So, ngayon, nang ginanon niya ito, no, nagtangka siyang putulin yung kanyang pananim, di nasahan na yung itak, yung ng itak ay nalagpot. So, nalagpot. Tumilapon doon sa sa kapwa. Tapos yung nabilin, yung lang, punuan. So, yung handol na lang mismo. So, sa di inasahang pangyayari, namatay. Kasi nakamaan. So, malaking chance na namatay, no? So, yun po ang major na pagkakasala kasi patay nga. So, ang hindi niya alam dito, hindi niya alam na yung kanyang ginamit na itak ay pala, nahuso. Saan nahuso eh? Kung Tagalog na. Basta nahuso. Na. So, yun po ang ibig ipakaintindi dito. So, nagkasala pa rin siya at mananagot sa kasalanan niya. So, ang kanyang magiging parusa dito, hindi murder. Ang kanyang ipapataw na parusa, hindi katumbas ng murder. So, kundi basis sa kategorya na ginagawa ng batas pagdating sa ganitong pangyayari. Sabi nga ni Bro Rimson, mga revise ba? Revise penal code, ganun ba? Kasi yung pagkamatay o pagdangyari ay hindi po yung intensyon na patayin. Accident yun. So, ang ipapataw, base lang doon sa kanyang nagawang kasalanan. Nagawang mali. Tama? Kasalanan pa rin. Kasalanan pa rin. Pero
hindi major na parusa kagaya ng Hindi matatawag na yung pagpatay. amen, pagpatay. Hindi murder, kundi ubos lang. Ubos lang ato kasi Baba lang. i-interpret man yung batas, Oo. i-interpret man yung pangyayari sa mga kinauukulan, yung mga Sanhedrin o ng mga kung sa ating kapanahon ngayon, yun po yung mga abogado, Amen. mga nasa korte. So yun po ang nangyayari, no? Kasi pag di natin yan unawain, ano ba kasalanan na hindi sinasadya, na hindi niya alam. So kung ating makikita ngayon sa paliwanag ni Brother Alban, isa yon sa hindi lang yun isa yon sa ating nakita na pinaka-posibilidad kung ating pong dalhin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating pag-aanalisa. Astral travel to. Amen. Puntahan mo yung kaganapan sa pamamagitan ng istorya habang yung binasa. Amen. Makikita mo yung senaryo kung ano ang pinatutungkulan dito. Tulad po ng sinabi ni Brad Alban, aksidente nga ito. Amen. Pero ang madalas na argumento kasi, pagka sa nangyari ito sa tao, hindi ko kasalanan, wala akong kasalanan, hindi ko naman sinasadya. Yes, yung ganun yung rason. Ganun yung rason. Mm. Pagka ganun ang nangyayari, sa ating patuloy na pag-aaral, mayroon itong mga kailangan gawin kapag nangyari ito. Ang isang tao ay nakagawa ng ganito, siya takbo kagad dun sa City of Reputes, kung saan doon ililitis yung kaso, doon isasagawa yung hearing at mapatunayan na hindi nga intensyon. So pag hindi intensyon, napatunayan, yan na yung sinabi dyan sa baba, na siya magbabayad ayon sa existing constitution o existing na mga resolusyon na ginawa sa mga ganitong kaganapan, na may mga kabayaran, may mga exact na mga inaihanda na sa ganitong mga pangyayari ang pamunuan ng gobyerno o ng sambayanan ng Israel sa pamamagitan ng mga Sanhedrin sa ganitong pangyayari. Amen. Upang yung namatay, siyempre may pamilya yun, Amen. ay matustusan ang kanilang pangangailangan, ano man ang maging ginawa ng taong namatay, ay mapunan o mabigyan ng yung naiwan sa pamamagitan ng nagkasala. Amen. Hindi siya maikukulong tulad ng pagpatay dahil sa Bayaran yung danyos lang. yung danyos. No? Literally. Yung lalo na yung kanyang pamilya o walang hanap buhay. So, tustusan ng tao nakapatay na hindi sinasadya. No? Amen. So, yun ang nangyari. Ibig sabihin. So, ang pwedeng aral dito, no, para hindi yun na maulit, so, bago gumawa ng mga gawin sa buhay, siguro kailangan i-check. No? Kasi ganun din ang Brother Alban, no? I-check kasi baka pag hindi lagyan ng ganyang tawag nun, paghahanda, baka gamitin niya ng mga tusong tao, kasi madalas nag-aaway yung magkakasama, may lihim na alitan pala during sa pagtatapas ng tubo kung may tubuhan o sa pag-harvest ng mga pananim, ay intention ko na patayin ka, mapapababa lang pala yung parusa, sadyain kong yung itak, luagon yung yung handle, tapos nagtapas ko at tsatsantsahin ko talaga, tatamaan ka at lalabas tuloy na hindi murder. Kaya may ganitong isinasagawa na pamamaraan ang gobyerno o sabihin natin ang pamamunuan ng Israel noon upang makilala talaga yung naging sanhi ng tunay bang hindi sinadya. Mayroong maiging investigasyon, no? Kung talagang intensyon na patayin o hindi. Kasi maano naman yan, malalaman yan, no? Dahil magtatanong-tanong yan yung mga investigator kung wala ba silang history na alitan, no? Or kung wala, talagang hindi sinasadya. Pero kung meron, talagang intensyon niya yung patayin. Pero ang kanyang ginawang rason ay hindi intensyon. So, ganon. Pwede man yung gawin ng Pwede yung gawin ng mga taong tuso, yung mga marurunong ba, no? Na para hindi sila patawan ng kanang death penalty baron o anong parusa na katumbas ng pagpatay, no? So
Okay? So, ang gagawin niya dito, siyempre, dahil aksidente nga itong namatay, hindi niya ginawa, siyempre, aminin niya. Kailangan isubmit niya ang kanyang sarili. Doon sa pare, kasi ang pare, isa yan sa paghuhukom. Pinakamataas siya manghukom, lalo na pagpatay. No, ito yan ay pinakamahirap na, kanang i-resolba. Kaya siya ang pinakapunong pare, siya yung magre-resolba ng mga mabibigat na kaso. So, ang gagawin ng tao, kung talagang hindi niya sinasadya, kailangan niya maging matapang na isubmit ang kanyang sarili doon sa pare. Pader, nakapatay ko, hindi ko sinasadya. Ito yung nangyari, So, isa yan sa example. At applicable yan, kasi general yung dyan. Applicable yan sa hayop, hindi mo sinasadya. Nakapatay mo yung hayop. Yung bagay ng isang kapatid, isang kapwa Israelita, o kung i-apply natin sa existing situation, nasira mo, nabunggo mo, mapababa yung Amen. Yung kagaya yung yung sasakyan, no? Nagbeniho ka tapos may biglang dumaan. Yung bata, kumakbo, hindi mo inasahan na nasa malayo ka pa, tiningnan mo, nasa lang siya, gilid. Hindi mo inasahan na bigla pala siyang tumabak. Tumabok. Bigla na siya tumawid. So, hindi mo intensyon na patayin yung bata. Pero unexpected na bigla siyang tumawid, no? So, ganun. So, ang babayaran doon, yung danyos. At mayroong isasagawang negosyasyon para sa pamilya. Ay pagbalibing at syempre may blood money yun. Amen. Kasi kung mapatunayan sa investigasyon, sa nakakakita, o kung may CCTV sa ating panahon ngayon, hindi naman talaga sinasadya. So, walang saysay na ipabilanggo yung tao dahil sa nagawa niya kung di naman talaga sinasadya, nangyari na So, ang gagawin is yun yung purpose ng mga sabing blood money. Amen. At yung mga negosasyon na nasabi dyan na may babayaran ayon sa at sinabing sukatan ng tuldang tipanan. Yun po yung ibig sabihin yung pong korte. Kung ano po yung naging naihanda para sa ganung magaganap. Amen. So, klaro? Okay. So, may tanong or dagdag sa ating nagawang pag-aaral o explanation patungkol sa usaping dito, lalo na dito sa last chapter. Last verse. Sa akin bro, ang aking nakita, sa nakikita ko dito sa naging patuloy nating pag-aaral sa Torah, dito natin nakikita na yung pagtuturo ni Moses sa kanyang pangunguna ay hindi po talaga nagkabangga sa pagtuturo na itinuro ng Misaya sa panahon niya, maging sa mga apostolis, maging sa panahon po natin. Amen. So, kung atin pong intindihin ang nakasulat base sa pag-aanalisa, ay mauunawaan natin na yung espiritu o espiritual na pinatutungkulan ni Moses para mapalago o mapaganda yung buhay ng mga mamamayan o ng mga tao ay hindi po nagbabago ba? Hindi nagbabago hanggang sa panahon natin. Mangyari lang na hindi katanggap-tanggap o hindi matanggap-tanggap ang Torah base sa mga umunawa nito kung ito'y ililiteral. Pero kung gaya po ng ginawang pag-aaral sa panguna ni Brother Alban ngayon, atin pong unawain ang kasulatan, yung Torah, dito po natin nakikita yung essence ng meaning ng Torah. Instruction, guide, and the way of life. Amen. Okay na? So, kung may magtanong, doon sa ating mga kapatiran na nanonood sa live, pwede po kayong mag-message, Message nyo na lang sa akin, kay Bro Rowe, sa sinumang elder o sa sinumang mga kapatiran na saan kayo komportable na magtanong, Huwag kayong mahiya mag-approach para yung mga katanungan na nasa inyong kaisipan maging klarado ba, hindi maging hanging. Amen. Okay? So,
Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa Leviticus chapter 5. Maraming salamat sa pakikinig. Happy Sabbath. Shalom.